sa banal, dakila, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating Panginoong Diyos na ating Panginoong Hesukristo, kami po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Magpapasimula na po tayo mga kapatid, atin pong awitin ang bilang 55 sa ating mga himnaryo. Sa lupa nalipos ng ligalig, patnubay mo'y hindi pinagkait. Nilinga ang aming mga hibik sa'yo pong pagtangkilik, aming dusay na ibig. Salamat, O Diyos, salamat sa'yo. Tanggapin mo po, O Diyos, aming pagpuri sa'yo. Salamat, O Diyos, salamat sa'yo. Sa lahat ng mga biyaya mo, nilingnas sa mga hiburan tukso, ikanagkulang, O Diyos ko. Salamat, salamat po sa'yo. Kami po ngayon'y nangangako sa'yo, kailanman di maglililo. Salamat, Diyos ko. Dakila ang Diyos natin, dakila. Tunay na di natin matingkala. Pag-ibig niya sa ating sagana, kaya tayo'y magala. Sa Diyos magpasalamat. Salamat, O Diyos, salamat sa'yo. Tanggapin mo po, O Diyos, aming pagpuri sa'yo. Salamat, O Diyos, salamat sa'yo. Sa lahat ng mga biyaya
sambahin at luwalhatiin ang ating nag-iisang Diyos na ating Panginoong Jesucristo. Numero 108 po ang ating aawitin. O Jesus, kaibigang tapat, aliw sa dusa ko't gabag, ang buhay kong nawakawa, napabalik na kagyan. Jesus ka, ibigan kong tapat. Jesus, dapat kong kaibigan. Lunas ng aming kasalanan. Handang tunay, aliw sa lulumbay, pastor na naliligaw. Jesus kong kagaling-galingan. Ano ang kakailanganin sa Diyos amang maawain? Anak niya'y sugo sa atin, kaligtas ay gayon din. Jesus kaibigang magaling. Jesus, dapat kong kaibigan na bayan. Lunas ng aming kasalanan. Tunay, aliw sa nalulumbay, pastor nang naliligaw. Jesus kong kagaling-galingan. Sa salungaing sanlibutan, bundok ng mga kasalanan. Hindi ka katatakutan na walang alinlangan. Jesus ang akiaalay. Jesus, dapat kong kaibigan. Lunas ng aming kasalanan. Aliw sa lulumbay, pastor nang naliligaw. Jesus kong kagaling-galingan. Kung ito'y ating iingatan, matatag na pakikilaban. Umasa na ang tagumpay, ibibigay na tunay ni Jesus, mabuting kaibigan. Jesus, dapat kong kaibanan. Lunas ng
sambahin, purihin, luwalhatiin at parangalan ang pangalan ng ating nag-iisang Diyos na Panginoon nating Hesu Kristo. Huling awit, mga kapatid, 57 sa ating mga himnaryo. Pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan sa lahat ng taong sa Kanya'y laan. Lunas na ligaya sa kalungkutan, ang pag-ibig ni Jesus, pag-ibig ni Jesus na dakila, ligaya sa ating pusong may luluha. Ito'y lagi nating isagunita upang magtagumpay. Dahil kay Kristong wagas na pagsinta, sa krus ng hirap na bayubay siya, ang tanging tumubo sa ating sala, ang pag-ibig ni Jesus, pag-ibig ni Jesus na dakila, ligaya sa ating pusong may luha. Ito'y lagi nating isagunita upang magtagumpala. Tayo ay inako sa isang sumpa ni Kristo Jesus na bukal ng awa. Kaya na't awitin ang mundo, ang pag-ibig ni Jesus, pag-ibig ni Jesus na dakila, ligaya sa ating pusong may luha. Ito'y lagi nating isagunita upang magtagumpala. Ang sinuman sa mga nakikinig, mga aral niyang kaibig-ibig,
kapitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, mga iginagalang at mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig. Una na nga sa lahat, ang ating mga kabiyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Ang pagliligtas ay kinakailangang magpasimula muna sa ating mga sariling kaluluwa at sa lahat muna ng ating mga sariling sambahayan. Charity always begins at home. Ang pag-ibig kailangang makita ng Diyos nagpapasimula muna sa ating sariling mga sangbahayan. Binabati din natin ang lahat ng ating mga kaibigan sa iba't ibang dako ng sanglibutan. Patuloy na nakikipagkaisa sa atin sa mga banal na gawain ito, na ito ang tunay na dahilan kung bakit nilalang ng Diyos ang mga tao. Ating binabati ang lahat ng mga kapatiran sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yaong mga tunay na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa Amang Diyos. Tayo po ay hindi pa niya binabawian ng ating mga hiram na buhay. Maging ang ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang at mga apo. Dinarapuan din tayo ng mabibigat na karamdaman. Datapwat salamat sa Ama. Dinirinig niya ang ating mga pananalangin. Pinatatawad niya tayo kung ang sanhi ng pagbibigay niya ng sakit sa atin dahil sa ating mga kalikuan, kahinaan o pagwawalang bahala sa mga banal na katungkulan na ipinagkaloob niya sa atin. Sa linggo po ng umagang ito, ihanda na po natin ang ating mga sarili. Husayin natin ang ating mga puso. Huwag nating ipapasok muna sa isipan natin ang anumang mga bagay ng sanglibutan. Pinakananasa ng ating Panginoong Hesus na ang ating gagawing pamumuhay sa araw-araw ay patungkol doon sa mga bagay ng kalangitan sa Espiritu. Sa lahat ng mga banal na kalooban ng Diyos sa langit, itong lagi nating isapuso at isipan na maghari sa atin, pagawa natin, maisakabuhayan natin ang kanyang mga banal na kalooban. Ang kalooban niya tayo magpakabanal. Alisin natin yung mga masasamang puso, masasamang isip, tulad ng pag-ibig sa salapi, kalayawan, kaligayahan. Ang mga bagay na yan napapawi at napaparam. Sa ikalawang pagparito, susunugin ng Diyos ang lahat ng mga bagay na iyan. Datapwat ang mga bagay sa langit, ang mga bagay sa Espiritu, o ang pagsunod sa mga utos ng Diyos, ito po ay mananatili magpakaikailanman. Tayo po ay magpapasimula, aawitan muna natin, pupurihin muli natin ang Panginoong Hesus. Pamamagitan po ng bunga ng ating mga labi. Awitin natin ang bilang 170 sa ating imno. Unang estropa at koro po lamang. At katulad ng ating kinagagawian sa Filipos 2:10, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ititiklop po muna natin ang ating mga tuhod. Tatayo tayo mga kapatid. Tamalwalhati mong pangalan, O Jesus na lumang banal.
mga dalangin at awitan Sa Espirito'y sumasamba Sa Lan mo aming Ama, ngayon po'y tinatawagan ka ng aming puso. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos, nasadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay, Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, Ikaw po ang Diyos na tunay, na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal na sakdal ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong kalooban, napakadakila mo po sa iyong pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos, na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amang banal sa napakamalinis, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus. Itinitiklop po namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, at nangangayupapa sa iyo pong kabanal-banalang harapan. Tanggapin mo po ang aming mga taos sa puso naming mga pagpapasalamat. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyo sa napakamapayapa na mga 7 araw ng isang linggo na pinalipas mo pong muli, na kami po ay nilipos mo ng buhay, kagalingan at kalakasan ng mga magagandang pintuan ng mga kapalaran. Higit sa lahat, Panginoon, maraming salamat po. Patuloy mo pong dinaragdagan ang aming pananampalataya, ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay ang aming mga pagkakilala na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyo pong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Amang banal, kung hanggang ngayon kami po nangagkukulang pa rin at nangagkakasala sa iyo, mga abang tao na mga hamak na mga alabok ng putik lamang kami, Ama. Ituring mo na lamang po sana ang lahat ng aming mga pagkakamali at mga kasalanan. Taglay po ng aming pagiging mga hamak at walang kakabukabuluhan mong mga nilalang, at sana po ituring mo na lamang na mga kabiglaan, kamangmangan, kagipitan, sanhi ng mga malabis na mga pangangailangan sa buhay ng iyong mga lingkod. At ang marami po sa amin, kaawaan mo't kahabagan, ituring mong taglay lamang ng kanilang mga nasa kabataan pa at mga kamusmusan, kawalan pa ng banal na takot at pagkakilala sa iyo. Una na nga po ang lahat ng aming mga anak, mga manugang mga apo,
Ama naming Diyos, maawat mahabag ka, alang-alang po sa pananampalataya, alang-alang po sa iyong mga banal at dalisay na aral, alang-alang po sa pangalan mong Diyos at Kristo Jesus, na ikinapit mo po sa aming mga kaluluwa ng kami mga bautismuhan. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat po ng aming nagawang mga kasalanan. Panginoon po naming Diyos, dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya. Tulungan mo pong kaming lahat makapagpatuloy pa na nakapaglilingkod sa iyo at nakapaninirahan pa sa iyong banal na iglesia. Ipikit mo po ang aming mga mata, Panginoon, sa lahat po ng mga tukso, sa lahat po ng mga kalikuan at mga gawa ng kadiliman. Dagdagan mo po ang aming mga pagkakilala. Bigyan mo rin po kami, Panginoon, ng lubos na mga kaalaman at katalinuhan sa araw-araw po ng aming mga buhay upang kami makapanatiling naninirahan sa ibabaw nitong magulong sanglibutan na mayroong mga kapayapaan at isinasamot idinadalangin namin. Huwag mo nawa kaming pagsasawaan, hihipuin mo po kami sa araw-araw, palalakasin mo po, Panginoon, pagagalingin pa at daragdagan pa kami ng maraming mga araw at kagaling at kalakasan, hindi po upang gugulin sa kalikuan, pagtatampisaw sa mga kalayawan, kung hindi gagabayan mo lamang kami ng iyong diwang banal. Masumpungan mong ang ipahihira mong mga buhay at kagalingan at mga araw sa amin, pilit naming ginugugol sa paglilingkod sa iyo hanggang sa maabot namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang banal, pangunahin na nga po na iyong hihipuin, pagpapalain, palalakasin at pagagalingin ang marami na sa aming patuloy ng iginugupo ng katandaan at ng mga mabibigat na karamdaman. Una, ang iyong walang kabuluhang alipin. Gayon din po ang aking kabiyak na si kapatid na Rosita, at sa linggo po ng umagang ito, huwag mo rin sanang pabayaan si kapatid na Prospero Gonzales at si kapatid na Glenda. Hipuin mo po ang kanilang pangangatawan. Ang pinakamatanda sa amin, Panginoon naming Diyos, si kapatid na Concepcion Tenedero, na siya po'y naroon sa malayong inang bayan namin sa Mabalacat, Pampanga. Kahabagan mo po ang matandang ito. Sana'y lukuban mo pa siya ng kagalingan at kalakasan. Huwag mo rin sanang pababayaan si Floro Dator. Tutulungan mo rin po't lubusan mong palalakasin at pagagalingin si kapatid na Robert at Mercedita Heine. Kahahabagan mo po si Olivia Raimundo, si kapatid na Mirna Gonzales. Maaawat mahahabag ka rin kay kapatid na Avelino at kapatid na Expectacion Valencia. At ang lahat po ng aming mga minamahal sa buhay, ang aming mga anak, mga manugang, mga apo, Ama naming Diyos, ibabaling mo rin po ang iyong paningin sa kanilang lahat, higit na nga po sa kanilang nangingibang bansa at bayan, para humanap ng kakainin sa araw-araw. Huwag mo sanang ipahintulot sa biglang kamatayan, sa mabibigat na karamdaman, sa kamay ng hostisya, sa mga taong tampalasan. Tutulungan mo po una sa lahat, Panginoon, si Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth, si Joel, si Teofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu, si JC, si BJ, si JR at John Matthew, si Paul Noren at Sarah, si Micah, si Laika, si Joshua, Rebecca at Kay. Isinasamo namin sa iyo maging si Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Enrico Gonzales, si Abner, gayon din naman naming Diyos si David at si Daniel Valencia,
At maaawat maabag ka rin kay Jacob Gonzales, kay Shannon at Analira, kay kapatid na Bayan Guanson. Gayon din po, Panginoon, kay Lolita Bungay, kay Susan Samonte, kay Lenlen Buenape, kay Jinjing Ilagan, kay Fe, kay Adora Aquino, kay Pido at kay Victoria Malangkes. Huwag mo pong pababayaan din naman si kapatid na Rosemary Lucerna Gonzales at gayon din si Flor Bautista Gonzales. At sa umagang ito'y ipinagpapasalamat namin. Patuloy mong dinirinig ang aming panalangin. Patuloy mong pinalalakas si Balaing Gloria. Gayon din po ang aming Ate Aureng Domingo Gonzales at si Agi na manugang ni kapatid na Prospero at kapatid na Glenda. Ama, gayon din isinasamo namin sa iyo ang bawat loob labas ng aming mga tahanan, mga sasakyan namin, mumunting ari-arian, maging mga halaman na namin at mga hayupan sa buong mga araw na darating kung iyong loloobin, Panginoon. Minsan pa iwawalay mo rin po sa mga sodog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa baha, sa mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, lalo na po sa aming masasamang mga taong kapitbahay. Ama naming Diyos sa umagang ito, babasbasan mo po, babanalin mo at iingatan. Bibigyan mo ng katalinuhan, daragdagan mo po ng katapangan at ng pananampalataya, ang walang kabuluhan mong alipin, upang ang kanyang bibig makasangkapan mo pong muli sa pamamahayag ng iyong katotohanan, at tutulungan mo po magkaroon ng bisa at kapangyarihan ng kanyang tinig. Kung dumating sa amin, Panginoon, huwag kaming mag-alinlangan. Ikaw nga ang aming Panginoong Hesu Kristo. Hindi ka namamatay, Panginoon. Ikaw ang nagsabi sa amin, papatnubayan mo kami't iingatan hanggang sa mga huling araw, hanggang sa ikalawang pagparito mo po sa ibabaw nitong sanglibutan. Ama, lahat po ng ito, isinasamo namit idinadalangin, i-bendisyon mo po sa aming lahat, sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakai kailanman. Amen. Sa umaga pong ito, isang napakagandang aralin, ang nais ng Diyos na ating pakinggan at pag-aralan. Kapag ang tao nakikinig, nagbabasa, nag-aaral ng Biblia, kahit saan mapapunta yung taong yon, matalino. Tandaan niyo, hindi pababayaan ng Diyos. Hindi pababayaan kahit saan makarating. At katulad ng sinasabi ng mga apostol, kung ang ating Panginoong Hesu Kristo o ang Diyos ay kakampi natin, sino ang kaaway natin? Magagapi ba tayo ng ating mga kaaway? Ano-ano ba kaaway natin? Halimbawa, karamdaman. Magagapi ka ba ng sakit? Halimbawa, kahirapan. Magagapi ka ba? Maibubuwal ka ba ng kahirapan? Maging mga taong literal na may galit sa iyo? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang kalaban natin? Yan po ang aming pananampalataya. At kami po naniniwala na ginagalang ng mga magulang at mga kapatid, ang Diyos na siyang Panginoong Hesu Kristo, siya po ay buhay at hindi siya kailanman namamatay. Ipinagsasanggalang niya tayo. Napakaliwanag po ng kanyang sinasalita. Sa sanglibutan, mayroon kayong kapighatian. Lakasan ninyo ang inyong mga puso. 16:33 po ng San Juan. Aking dinaig ang sanglibutan. Ang Panginoong Hesus ang gagapi sa lahat ng ating mga kaaway hanggang maging tuntungan sila ng ating mga paa. Paganda po. Anong paksa natin? Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Ang Diyos ay Diyos na ano? Diyos ng kapayapaan. Ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan, gaya sa mga iglesia ng mga banal.
Una, alamin po muna natin mga magulang, ang Diyos Ika ay Diyos ng kapayapaan. Ano bang dahilan at ninanais ng Diyos na ituro sa atin ang paksang ito? Mga iginagalang na tagapakinig. Ano bang kalagayan ng buong sanglibutan ngayon? Mga kapatid, ang sanglibutan ba may kapayapaan? Walang kapayapaan. May digmaan dito. May digmaan dyan, patayan dito, patayan dyan. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Ngayon, mga kapatid, sa Middle East na naman. Kalaban ninyo, titigil pa yung mga digmaan na yan. Diyan sa Syria, ang pagpapatayan ng mga Hudyo at ng mga Palestino, ng mga Muslim, wala na pong katapusan yan. Kaya nga, ibig ng Panginoon, turuan tayo para tayo makapamuhay na may kapayapaan sa huling araw na ito. Kaya nga, bilang unang katanungan nga po natin, ano nga po baga ang dahilan at ninais ng Diyos na ituro sa atin ang paksang ito? Basahin po muna natin ang kalagayan ng mga unang mga tao, yung mga unang mga henerasyon. Dahil kailangan malaman natin, kapatid na Sireno, magmula ba ng una puro kaguluhan at walang kapayapaan? Alam nga po natin, nang nilalang si Eva at si Adam, inilagay sila doon sa halamanan ng Eden. Yung halamanan ng Eden, sumasagisag po sa tinatawag na gloria. Kapayapaan po doon, kasaganaan. Unang-una nga po, hindi ko nababasahin ang Genesis, nang suayin ni Eva ang utos at pagkatapos ipinakain sa asawa kay Adam, nagalit ang Diyos. Inalis sila roon sa kasaganaan. Inalis sila sa Eden, walang kamatayan, walang kagutuman, puro kapayapaan. Inilabas sila. At pagdating nga po, na sila'y nagpasimulang dumami sa lupa, magmula kay Eva at kay Adam, hanggang sa kapanahunan ni Nunong Noah, alam natin ang nangyari, mga magulang, sumama ng sumama. Kaya nga ang wika ng Diyos sa Malakias 3:7, panahon pa ng inyong mga magulang, tumalikod na kayo sa akin, hindi na ninyo sinunod ang aking mga palatuntunan. Sinabi nga niya kay Nunong Noah, Noah, ang kasalanan ng tao ay umabot sa akin sa langit. Papatayin ko ang lahat ng tao sa pamamagitan ng baha, maging ang mga hayop. Kaya dumatal ang sumpa ng Diyos sa lahat ng nilalang, maliban sa 8 tao na sumakay sa daong ni Nunong Noah, si Noah, ang asawa, ang 3 anak, si Shem, si Ham at si Japhet, at ang mga manugang. Ano nangyari? 8 kaluluwa lang ang naligtas at ang mga paris-paris na mga hayop na ipinag-utos ng Diyos na kanilang ipasok sa loob ng daong at nang matuyo na muli ang lupa. Binasbasan at binendisyonan sila ng Diyos. Nagpasimula na naman na dumami ang mga tao sa lupa. Nagkaroon na naman sila ng kapayapaan. Napakaganda ng ating pag-aaral. Nung araw po, ang ibig talaga ng Diyos, ayaw ng Diyos na magulo ang mga tao. Ayaw ng Diyos na magugulo, nagpapatayan ang mga tao, ayaw niya. Kaya yung mga unang mga yon, na masasama ang puso at mga kriminal, pinatay lahat sa pamamagitan ng malakas na ulan, ng baha. Pero, nagtira ng kaunti. 8 kaluluwa ay tinira. At magmula nga sa 8 kaluluwa, nang matuyo ang lupa, pinagpala, binasbasan at binendisyonan, magpalaanakin kayo, kalatan ninyo ang sanglibutan. Dumami na naman ang mga tao, merong kapayapaan. Mga kapatid, ang gusto ng Diyos harmony. Ayaw ng Diyos ng mga taong magugulo, nagdidigmaan, nagpapatayan. Ngayon ang tanong, nanatili ba ang kapayapaan? Ito ang ating pag-aaral. Basahin na natin. Genesis 11:6. At sinabi ng Panginoon, narito, sila ay iisang bayan at silang lahat ay may isang wika. Di dumami na po, no? Nagkaanak na naman si Sem, si Ham at si Japhet. Mga kapatid, at maging si Nunong Noah. Sila man nagkaanak ng kanyang asawa, kumalat na naman ang mga tao, pero iisang bayan.
at sila ay iisang bayan, sila merong isang wika. Bakit kailangan isa lang ang wika? Para nagkakaintindihan. Dumami sila. Nagkaroon ng kapayapaan. Pero ano nangyari? Nang sila'y patuloy na lumalawak at dumadami sa balat ng lupa, ipagpatuloy po natin ang ating pagbabasa. Basahin natin ang Henesis 11:1. At ang buong lupa ay iisang wika at iisa ang salita. At 11:2. Nangyari na sa kanilang paglalakbay sa silanganan, nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar, at sila'y nanahan doon. 11:3. At nangag sang usapan, hali kayo, tayo, makinig kayo. Meron silang kapayapaan, iisa ang wika, dumadami sila, wala silang digmaan, walang patayan, sapagkat nagkakaintindihan, iisang wika, iisang bansa. Pero nang makarating sila sa lupain ng Sinar, sila'y nanahan doon, nagkausap-usap sila at nagsabi, hali kayo, tayo, eto na, tayo'y gumawa ng mga laryo. Putulin ko muna. Alam ba ninyo kung ano yung mga laryo? Yan ang mga uhay ng mga pananim. Halimbawa, yung ng bigas. Yan ang mga laryo. Yung mga wika nga straw. Yun, kumuha tayo ng mga laryo. At pagkatapos, lutuin natin mabuti. Hinaluan ng putik. At alam ba ninyo nangyari? At inari nilang bato ang laryo. At ang betus ay inaring argamansa. Naging simentong matigas. Yun ang nakikita natin hanggang ngayon. Nahuhukay pa ng mga arkeologo sa Middle East, lalo na nga sa Africa, yung malalaking bato na ubod ng tigas, yun po ay mga pinaghalong putik na nang tumigas ay parang simentong matigas na ginawa nila na mga bato para makapagtayo sila ng building. Magsama-sama tayo, gumawa tayo ng mga laryo, gumawa tayo ng mga bato. Para ano? Ituloy natin ang pagbasa. 11:4. At nagsipagsabi, hali kayo, magtayo tayo ng isang bayan at ng isang muog na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit, at magtaglay tayo ng isang pangalan, baka tayo'y mangalat sa ibabaw ng buong lupa. Napakaganda. Natutuwa na sana ang Diyos Dumadami ang mga tao. Mga kapatid, meron silang kapayapaan, walang patayan, walang gera, walang digmaan, iisawi ka. Nagkakaintindihan. Pero nang makita nila ang magandang dako ng Sinar, sinabi nila, magsama-sama tayo, gumawa tayo ng mga bato, magtayo tayo ng muog, magtayo tayo ng mataas na gusali. Para ano? Anong purpose? Anong dahilan? Para wag tayong kumalat. Ang utos ng Diyos ay kalatan Kalatan ninyo ang buong lupa, pero iisa lang ang wika ninyo. Iisa lang kayo. Iisang bayan lang kayo. Pero sinalungat. Katulad ng mga nakalipas nating sermon, ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa 12 apostole, lahi kayo ng mga swail. Sa Bibliang English, generations of perverts. Yung palang perverts, ang ibig sabihin, pagka sinuway ng tao ang kalooban ng Diyos, lumalaban na siya sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, perversion, pagtaliwas sa utos ng Diyos. Ang ibig ng Diyos, dumami ang tao, kalatan ang buong lupa, pero isang wika at isang bansa lamang sila. Pero ang ginawa ng mga tao, sa dako ng Sinar, magtayo tayo ng building para wag tayong kumalat sa lupa. Mga kapatid at mga magulang, yun ay perversion. Nalalaman nating mga tao, ang mga pervert lang, kamukha ng ginagawa ng mga tao ngayon, lalaki sa lalaki kinakasal, lalaki sumisiping sa lalaki, babae sumisiping sa kapwa babae. That is really perversion. In real meaning, literally speaking, yan kademonyohan talaga yan. Masamang-masama yan. Pero, hindi lamang pala gayon. Kung paanong sinabi ng Panginoong Jesucristo, mga magulang at mga kapatid, na huwag kang magsasabi ng raka o ulul ka sa iyong kapatid. Pagkat nagkakasala ka na ng pagpatay pinapatay mo na, sabihin mo lang ulul ang kapatid mo, you're already a murderer.
Mateo 5:22. Basahin po ninyo. Sa mga tuwid, yung hindi mo sundin yung kaloobang magparami ng panahon nila, magparami, baka naman hindi maintindihan ng mga nakikinig ngayon. O yan, kapatid na Cirilo, pwede pala maraming asawa eh. O kaya may nakikita tayong mga obispo, 2 asawa. Hindi po. Tapos na yung panahon na yun. Nung panahon na yun, kukunti ang tao at ang kalooban ng Diyos, dumami ang tao. Kaya ang mga tao, nagpaparami kahit hindi nila asawa, inaanak nila nung araw. May panahon ang wika ng lalaking si Solomon. Ang lahat ng bagay sa silong ng langit. Ecclesiastes 3:1-8. Tapos na yung panahon ng pagpaparami na kahit sino pwede mong asawahin. Wala na yung concubines, wala na. Nang magkatawang tao ng Diyos, isang asawa na lang. Kaya kayo, matakot kayo. Pervert kayo. Huwag kayong magagalit sa akin. Yan ang sinasabi ng Diyos. Mga pervert kayo. Swahil, taksil. Pervert generation. Sa mga ang ginawa ng mga tao, nilabanan ang kalooban ng Diyos na manatili sila isang bayan, kakalatan ng buong mundo, iisa ang wika, nagkakaintindihan, sa makatwid, may kapayapaan. Nang makapagtayo nga sila ng mataas na building, ano na ang nangyari? Basahin po natin, At ang buong lupa, iisang wika, iisang salita. At nangyari na sa kanilang paglalakbay, nakarating sa Sinar, at sinabi nila magtayo tayo ng building, ng malaking bantayog para wag tayong magsikalat. Ano po ang ginawa ng Diyos? Nang makita ng Diyos na sila ay lumalaban sa kanyang kalooban, Genesis 11:5, at bumaba ang Panginoon upang, makinig kayo mabuti, upang tingnan ang bayan at ang muog na itinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, naririto sila, iisang bayan, at silang lahat may iisang wika, may kapayapaan sila, at ito ang kanilang pinasimulang gawain. Ngayon nga, walang makakasawata sa anumang kanilang balaking gawin. Ano ang ibig sabihin dito? Aba, itong aking mga anak, itong mga nilalang ko sa aking larawan, binigyan ko ng kapayapaan, binigyan ko ng isang wika, pinag-utusan kong kalata nila ang buong sanglibutan. Pero lumaban sa kalooban ko, nagtayo ng building. Mga kapatid, para wag silang sumabog, ay di perversion na yan. Nako ang wika ng Diyos. Matigas ang ulo ng mga tao. Wala nang makakasawata sa kanilang ninanasa na gawin. Ang ibig sabihin ng Diyos, ang mga taong ito, ay parang mga Diyos na rin. Ang utos ko, ikalatan nila ang lupa. Sila naman kabaligtaran. Ang gusto naman nila, isang bayan lang sila at huwag silang sumabog sa buong sanglibutan. Ano kayo? Mga Diyos ba kaya? Wala nang makakasawata sa kanila. Ano ang ginawa ng Diyos? 11:7. Eto ang ginawa ng Diyos. Hali kayo. Dito, mga kapatid, parang may kausap ang Diyos. At totoo naman Ibig kong malaman ninyo, ang Diyos, maraming mga talata sa Biblia, kung minsan lumalakad, may kasamang mga anghel niya. Nang iligtas ang Sodom at Gomorrah, basahin ninyo, Genesis, nagsama ang Diyos ng mga anghel, 2 anghel, para haltakin yung mga anak ni Lot at yung asawa ni Lot, nasusunugin na yung Sodom at Gomorrah, yung mga anak niyang babae, 2, ipinahaltak ng Diyos sa mga anghel para wag mamatay sa tinatawag na asupre. At yung asawa nga niya, hinaltak din, papalabas, pero lumingon sa likod, naging haliging asin. Bakit? Sinuway ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, na wag nang tumingin sa likuran. Sa babatwid, dito, nang makita ng Diyos, ang mga tao matigas na naman ang ulo at ayaw sundin ang kanyang kalooban at ang ginawa, nagtayo ng mataas na building. Anong sabi ng Diyos? Hali kayo, tayo'y bumaba at diyan din ay ating, at diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika, na ano pat sila'y huwag magkaintindihan at magkatalastasan sa kanilang salita. At ganito, pinanabog sila ng Panginoon mula riyan sa ibabaw ng buong lupa. At kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Ayan, makinig tayo.
Anong ginawa ng Panginoon Diyos? Halika kayo! Tumawag ng kanyang mga anghel. Mga kapatid at mga magulang, guguluhin natin ang kanilang mga wika. Nung una nga may kapayapaan eh. Nung una iisa wika eh. Pero sinuway nila ang kalooban ng Diyos. O, binigyan ang bawat tao. Isipin ninyo yun. Binigyan ang bawat tao ng kani-kanyang wika. At sa maniwala kayo sa hindi, yan ang dahilan kung bakit sa buong sanglibutan, katakot-takot ang wika. Too many languages, too many dialects. Sa Pilipinas lang 110 dialects meron tayo. Saan ang galing yan? Doon sa building na yun. Nangguluhin ng Diyos ang mga tao. Nung araw ay mapayapa sana, iisang dialekto, iisang salita. Pero, tinuway ang kalooban ng Diyos. Binigyan sila ng nagsalita ang bawat isa ba hindi nagkaintindihan? Kaya nga nang hindi na magkaintindihan, pinanabog. Ang ibig sabihin, magmula sa building ngayon, nag-away-away sila. Isipin mo, akala ng isa, minumura mo ko, kaya nagsuntukan, nagpatayan sila, nagpanabog sila. At yung mga nagkakaintindihan, yun ang nagsama-sama, at yan ngayon ang naging mga bansa. Yan ang mga, kung ano-anong mga dialekto sila, nagsama-sama, nagkaroon ng kani-kanilang mga sariling wika. Pero, nawala ang kapayapaan. Kaya ito tinuturo sa atin Anong paksa natin? Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan, hindi ng kaguluhan. God is a God of peace. Peace, understanding, and order. Ang ibig lang sabihin, nagkakaintindihan. God is not a God of confusions. Yeah? Mga kapatid at mga magulang, napakaganda. Ano nga ang pinagmulan? Dahil sa katigasan ng puso at isip ng mga tao. Dahil sa hindi nila pagsunod sa Diyos. Dahil sa nalalaman nilang mabuti ang magkais at magkasama-sama sa isang wika, isang bansa sa Diyos, pero hindi nila sinunod. Kasalanan sa kanila. Ano ang ginawa? Sinumpa sila sa paanong paraan. Binigyan ng iba't ibang mga wika. Nagpanabog sila. Nakalatan nga naman ang buong sanglibutan. Mga kapatid. At baka, tinanin niyo ang Europa. Ang laking kontinente. Mga magulang at mga kapatid, umpisahan mo sa Ireland, doon sa north. Bumaba ka ng kaunti sa south. Pababa mo yan, nandiyan ang tinatawag na, nandiyan ang Holland, nandiyan ang Finland. Sa bandang gitna ng Europa, nandiyan ang Hungary, Czechoslovakia, nandiyan ang Russia. Ay, isang malaking kontinente, pero iba-ibang wika, hindi nagkakaintindihan. Di ba din yun naiisip yun? Kung sa ating inang bayan nga lang sa Pilipinas doon sa tuktok ng Pilipinas merong isang maliit na isla, narating ko yan yung Babuyan Island. Mga kapatid at mga magulang, tanaw na tanaw ko na ang China, ang Chinese mainland doon sa may Formosa. Pagkatapos nasa Babuyan ka, sasakay ka ng maliit na bangka o balsa o barko, pagdating mo roon sa tinatawag na Apari, Cagayan, yung salita doon sa Babuyan Island, ibanag ba yun? Ibana o itbayat. Pagdating mo sa Apari, Ilocano na. Pagkatapos naman, pababa mo papunta ng Abra, iba na naman ang salita. Hindi ba katakot-takot na hindi pagkakaintindihan yan at kaguluhan? Ano nga ang dahilan? Sinuway ng tao. Alin ang kalooban ng Diyos na kayo'y manatili sa kapayapaan sa pamamagitan ng pananatili sa isang salita ng Diyos at sa tinatawag na pagsasama-sama bilang isang bayan ng Diyos. Kaya naging magulo ang sanglibutan. Kaya ano nangyari? Sa 11:9 ng Genesis, kaya nga ang pangalang itinawag ay Babel, sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa, at mula roon pinasabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong sanglibutan. Yun ang tinatawag na Babel. Kilalang-kilala natin yan sa tawag na Torre ni Babel. At yan sa katotohanan, merong nahukay ang mga arkeologo. Doon nga, ito palang Sinai, kasama pala yan ng Iraq. Mga kapatid at mga magulang. Kaya kayo na may mga computer at mga computer techi kayo, dagdagan ninyo ang inyong kaalaman. Kung meron kayong pagkakataon, buksan ninyo yung YouTube. Mag-aral kayo
sa tinatawag na libreng karunungan. Buksan ninyo ang mga history of the world, mga kapatid, at ang history ng Biblia. Makikita ninyo roon ang mga gawain ng mga pantas na tao. Hanggang ngayon may nauukay. Mga katunayang meron talagang Tore ni Babel. Sa makatwid, ito po ang doon. Ginulo ng Diyos. Binigyan ng kaguluhan ng mga tao. Bakit? Sinuway nila. Ayaw nila ng kapayapaan. Ayaw nila ng isang wika. Ayaw nila na sila'y isang bayan lang. Kaya pinalabog sila, mga kapatid. At yung salitang Babel, ang ibig lang sabihin ng Babel ay dila. Babel, dila, lengua, salita. Kaya yun namang tinatawag na Iglesia Apostolika Katolika Romana. Huwag kayong magagalit sa akin, no? Tinatawag yan na Iglesia ng Kaguluhan. Dakilang Babylonia, ang wika ng Biblia sa Apokalipsis. Ang ibig sabihin, the Great Babylon. Apokalipsis 17:1. Ang dakilang Babylonia, ina ng lahat ng masasamang babae at mga patutot sa lupa. Basahin po ninyo. Bakit nga naman tinatawag na dakilang Babel o mga dila? Yung simbahang Katoliko, kay magagalit kay kapatid na Cirilo, hindi mo maintindihan ang doktrina niyan. Lahat ng ipinag-uutos ng Diyos, hindi sinusunod. Huwag kang magpatawag na ama. Meron kayong papa sa Roma. May mga pari kayo. Huwag kayong magpatawag ng Panginoon. Nagpatawag kayo ng Monsenyor. Nasa inyo lahat ng kaguluhan Kaya ang sanglibutan, napakagulo. Kaya ang buong sanglibutan, very corrupt. Bakit? You are full of confusions. Mga kapatid, yan ang kaugnayan ng Babylonia sa huling araw na ito. Ngayon, ano ang ibinubunga? Ano nga ang ibinunga sa sanglibutan? Nang guluhin ng Diyos ang iisang wika lamang at iisang bayan lamang. Ayon sa mga banal na kasulatan, ang panabugin sila. Ito po ang nangyari sa buong lupa. Jeremias 6:14. At kanilang pinagaling din naman ang sugat ng aking bayan, na kanilang sinasabi, kapayapaan, kapayapaan, gayon man, walang kapayapaan. Ano napakinggan natin? Ano ang tanong natin? Ano ang ibinunga sa mga tao nang sila'y magkahiwa-hiwalay, nang sila po'y magkaroon ng iba't ibang mga salita? Nawala ang kapayapaan. Bakit nga hindi mawawala? Hindi nga magkaintindihan Ano ang napalit? Confusion? Hindi pagkakaintindihan. Gayon man ay walang kapayapaan. Yan ba tunay na nangyayari? Mga kapatid, naintindihan po natin. Ito nga po ang dahilan. Kahit na sa atin sa huling araw na ito, walang kapayapaan, kahit na may mga organisasyon ang lahat ng mga bansa sa lupa, tulad ng United Nations. Bago ang ikalawang digmaang pandaigdig, wala pa ang United Nations. Ano meron nung araw? League of Nations. Bago pa man magkaroon ng unang digmaang pandaigdig, meron ng tinatawag na malalaking bansa na nagtayo ng tinatawag na Liga ng mga Bansa. Nariyan ang Pransya. Sa pamamagitan ng kanilang pinuno na si Clemenceau. Nariyan ang Italia. Sa pamamagitan ni Orlando. Kasama roon ang Inglaterra sa pamamagitan Lloyd George at ni Presidente Wilson ng Amerika. Yan ang tinatawag ng mga leader ng malalaking bansa bago pa magkaroon ng unang digmaang pandaigdig. Nagtayo na sila ng mga organisasyon na ang sinasabi sa kanilang preambulo, to prevent international cataclysm, war, and destruction toward each others, and to promote peace and harmony to all the world. Na kung tatagalugin, ang pinakaadhikain nila, maiwasan ng digmaan, maiwasan ng pagpapatayan, maiwasan ng pananakop ng bawat bansa sa ibang bansa, at magkaroon ng kapayapaan. Ano sabi kanina sa Jeremias? Mga kapatid, sa 14, sinasabi nila kapayapaan, kapayapaan. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng mga organisasyon, tulad ng Liga ng mga Bansa. Sumigaw sila ng kapayapaan. Pero may kapayapaan ba? Walang kapayapaan. Nangyari ang First World War, 1914 hanggang 1918. O, hindi ba?
Patayan din sila, ilang milyon ang namatay sa hukbo ng mga Aleman, ng mga Pranses at ng mga Ingles, maging ng mga ibang mga bansa sa Europa. Walang kapayapaan. Katapos ng ilang taon, tuloy-tuloy ang liga ng mga bansa na yan para maiwasan ang pagpapatayan, ng digmaan at magkaroon ng kapayapaan at pagkakaintindihan, mga magulang at mga kapatid. Pagkatapos nga ng unang digmaan, pumutok naman ang ikalawang digmaan ng bombahe ng mga sakang ng mga Hapon ang teritoryo ng Amerika sa Hawaii, December 7, 1941. Kasabay naman noon, itong si Hitler na wala na rin ginawa kung hindi sakupin ang malalaking bansa sa Europa. Mga kapatid, 1950 itinayo nila United Nations. Magmula noong maitayo ang United Nations, ang unang naging presidente pa dyan, kung hindi ako nagkakamali, unang tagapanguna si Carlos P. Romulo natin ng mga Pilipino. Gayon din, mga kapatid, ang lahat na ng bansa sa buong mundo, itong mga bansa na hindi na magkaintindihan, nagsama-sama sila. Nagtayo ng United Nations at pag nagmi-meeting sila, meron pa silang mga interpreter. Meron pa silang mga interpreter. Para magkaintindihan, may interpreter pa eh. Makakaintindihan bang Hapon, Incheck, Burmese, Pilipino, mga Yugoslav at iba't ibang mga wika? Napakaraming bansa na. 1950 na. Kaya nagtayo ang lahat ng bansa para mas maging matibay, magkaroon ng kapayapaan. United Nations. Mga magulang at mga kapatid, magmula noon, may kapayapaan ba? Katatapos lang maitayo ang United Nations, pumutok naman ang Korea. Pagkatapos ang Vietnam. Pagkatapos nga, mga magulang, ang Cuba. Pagkatapos, ang mga pulo-pulo ng mga digmaan. Pero nagmi-meeting yan, araw at gabi sa United Nations, sa Nueva York. Ano sabi ng Biblia? Ang mga tao sumisigaw ng kapayapaan, pero walang kapayapaan. Bakit? Sapagkat sinuway ang utos ng Diyos, manatili kayo sa isang salita, manatili kayo isang bayan. Lahat sana ng mga bansa sa lupa, bayan ng Diyos eh. Isang bayan lang eh, isang lahi lang, lahi tayo ng paglalang ng Diyos. Pero sinuway ng mga magulang natin eh. Magtayo tayo ng building, magtayo tayo, mga magulang ng mataas na muog para huwag tayong magkahiwa-hiwalay. Pinanabog ng Diyos. Magmula noon hanggang ngayon, 2013, may kapayapaan ba? Wala! Bilang pagpapatunay, ang sinasabi ng Biblia, katotohanan, walang kapayapaan. Bakit? Sinuway ng mga tao ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ngayon, mga huling tanong po natin, ano nga po baga, mga kapatid, ang tanong po natin, bakit nga po ipinahihintulot ng Diyos sa kaguluhan ang buong sanglibutan? Ezekiel 2:3. At kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, isinusugo kita sa mga anak ni Israel, sa mga bansa na mapanghimagsik, na nanghihimagsik laban sa akin. Sila at ang kanilang mga magulang nagsisalangsang laban sa akin hanggang sa mga kaarawang ito. Ipagpatuloy natin Genesis 6:5. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanilang puso ay pawang masasama na lamang palagi. Mga kapatid, kaya lalong nawala ng kapayapaan sa buong mundo. Ito sanang mga Israelita ang naging ang naging pinakahalimbawa sa lahat ng mga tao. Mga kapatid at mga magulang namin, pero yung kanyang mga anak, sila mismo, hindi sumunod. Pero matitigas ang kanilang mga puso. Ayaw ko ng mga anak ko matapon sa impyerno, pero yung mga anak ko gustong matapon sa impyerno, bahala kayo. Hindi naman ako magliligtas eh. Kahit asawa ko, hindi ko maliligtas. Kahit ang sarili ko, hindi ko maliligtas. Pag hindi ko pinakinggan, pag hindi ko sinunod ang salita ng Diyos. Kaya magulo ang sanlibutan. Kaya ipinahintulot ng Diyos ang mga confusion, ang mga kaguluhan. Alam po ninyo, wala kayong mapapakinggan ganitong pangangaral.
Kadalasan mapapakinggan mo mga pastor protestante, mga katoliko, mga pare, mga arsobispo, puro kapaimbabawan ang tinuturo sa inyo. Huwag kayong magagalit, nagsasalita ako ng totoo. Puro protection. Protection sa pamilya nila, protection sa mga anak nila, kahit na mga kriminal, pinoprotektahan pa nila. Pati mga politiko, ganyan din. Hindi ba nakikita ninyo? Anak ng mga politiko, ginahasa, pinatay, yung isang mag-aanak, pagkatapos nagkahasay, nakulong sumandali, o pagkatapos pinoprotektahan ng ama. Ginamit ang salapi, ginamit ang kapangyarihan. Mga kapatid, naabsuelto pa. Hindi ba ganyan lang nangyayari ngayon? Kaya ipinahintulot ng Diyos sa kaguluhan ng mundong ito. Talagang magulo na. Bakit? Walang matuwid, wala kahit isa. Mga kapatid, mga anak, tampalasan. Walang kinikilalang mabuti. Puro pagpapasara, puro pagpapakalaya. Puro salapi. Puro kapurihan, puro karangalan. Kaya mga tao, kahit na tanghaling tapa, nang-hold up ng bangko, pumapatay ng tao, mga magulang nang-hold up, kahit na mga musmus sinuhold up, mga magulang at mga kapatid, kahit na mahihirap ninanakawan pa. Bakit? Ibinigay na ng Diyos sa kaguluhan talaga ang buong sanglibutan. Wala nang nagkakaintindihan ngayon. Sa unang Tesalonica 2:11, buksan po natin. Sa Genesis nang basahin natin sa 5, lagi na lamang masama ang puso ng mga tao. Sa unang Tesalonica 2:11, mga huling talata na aking babasahin. And for this cause, at sa ganitong dahilan na ang mga tao matitigas ang puso at isip And for this cause, God shall send them. Sila ay pagkakalooban, padadalhan ng Diyos, strong delusions, mabigat na malakas na mga kaguluhan, that they should believe a lie, upang sila magsipaniwala sa lahat ng kasinungalingan. Hindi ba? Hindi ba totoo yan? Ano ba ang dahilan? Ba't ang dami sumasampalataya kay Birhen Maria? Ang Diyos ang gumawa niyan. Hindi na kayo maalis sa pagkapanatiko ninyo, sa mga milagro, sa mga rosaryo, sa mga tatak ng Antikristo, sa mga cross. Mga magulang, bakit? Binigay kayo ng Diyos sa isang malakas, makapangyarihan na maniwala sa mga kasinungalingan. Mga kapatid, yan ang dahilan. Ngayon, ano pa? Ang hayag sa atin sa huling araw na ito, na mga kasinungalingan na kinasasadlakan ng halos lahat ng mga tao sa lupa. 1:21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, Romanos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan man, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid. Ayan, nagmamatuwid pa mga kapatid at mga magulang. Puro kapaimbabawan. Kaya napakagulo ng buong sanglibutan. Walang naghahanap ng katotohanan. Walang nakikinig. Walang nagtatanong tungkol sa tinatawag na tunay na daan ng buhay. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, 1:25, at sila'y sumamba, nangaglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman. Siya nawa, ibinigay sila ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sa mga relihiyon ng kaguluhan. Kaya yung simbahang Katoliko, ina ng lahat ng mga masasamang iglesia sa lupa. Hindi ba totoo yan? Sino ang tinutukoy na masasamang iglesia sa lupa? Yung nanggaling sa simbahang Katoliko, sila pinakaina. Sino ba ang lumabas sa simbahang Katoliko? In the gates of Wittenberg, sino ang nagpasimula? Si Martin Lutero. Inihayag ang 95 kasamaan ng mga papa sa Roma at ng simbahang Katoliko. Dumami ang mga protestante. Yan ang mga protestante ngayon. Mga kapatid, mga anak ng simbahang Katoliko. Magugulo rin ang mga aral nila. Babylonia din. Bakit? May mga protestante nagbibinyag ng bata. May mga protestante nangingili ng araw ng Sabat. Ang hindi nila maalis, yung ikapo, abuloy. Bakit? Fundraising dito, fundraising na, salapian. Wala nang iniwanan sa simbahang Katoliko. Kaya ina ng lahat ng masasamang iglesia sa balat ng lupa. Huwag kayo magagalit sa akin, yan ang katotohanan.
Ano ang ipinapayo ngayon ng Diyos sa lahat ng tao? Huling-huling tanong na po. Ano ang ipinapayo ng Diyos sa lahat ng tao upang magkaroon muli ng kapayapaan, hindi ng kaguluhan, sa kani-kanilang mga buhay? Isaiah 26:13. O Panginoon naming Diyos, ang ibang mga Panginoon, bukod sa iyo ay nagtataglay ng pagka-Panginoon sa amin. Putulin natin. Ito po ay bahagi ng pananalangin ng lalaking si Propeta Isaias. Makinig kayo, O Panginoon namin Diyos. Ang tinatawagan ni Isaias, yung tunay na Diyos. Yun nga ang naghalal sa kanya para maging propeta. Si Isaias na anak ni Amos Mga kapatid Ano sabi niya? O Panginoon naming Diyos, ang ibang mga Panginoon, merong ibang Panginoon. Alam naman ni Isaias na iisa lang ang Panginoon, ang Diyos lang Ang ibang mga Panginoon, bukod sa iyo, nagtataglay ng pagka-Panginoon sa amin. Panginoon, merong ibang nagpapanggap na mga Panginoon sa amin. Alam ni Propeta Isaias sapagkat noon pa man, yung mga hari ng Huda at ng Israel nagpapasimula ng magkaroon ng mga Diyos-Diyosan. Magbasa kayo, mga kapatid at mga magulang. Ngunit, ituloy natin, 26:13 Isaias, ngunit ikaw lamang ang babanggitin namin sa pangalan. Panginoon, ang daming ibang Panginoon. Di ba? Di ba sa huling araw na ito, sino pa ang ibang Panginoon ng mga tao? Aba, Ginoong Maria. Meron pa ngayon, Lorenzo Ruiz. Dadagdagan pa ng mga papang matagal ng mga patay. Si Paulo XVI daw gagawin na naman Diyos sa Disyembre. Ay, Panginoon kong Diyos, marami Panginoon nagtataglay ng pagka-Panginoon sa amin. Pero, ano ang sinabi ni Isaias? Ikaw lang ang aming babanggitin. Nakita na ninyo? Sino ba at bakit? Sino ba yung pangalang babanggitin lamang? Halimbawa sa uling araw na ito, kapatid na Cirilo, kanino ba dapat lamang bumanggit tayo ng pangalan ng Panginoon at sino ba ito? Ang wika sa atin sa Filipos. 2:5 hanggang 10, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip. Isipin ninyo ito. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip. Anong pag-iisip? Yun ang na kay Kristo Jesus. Bakit? Bagaman siya ay Diyos, hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Hinubad ni Kristo ang alin ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nag-anyong alipin. Nakitulad sa mga tao, naging masunurin. Ayan, ikaw na kapatid, ikaw na anak, ikaw na manugang, ikaw na kamag-anak ko, ikaw na kaibigan ko. Hanggang ngayon, wala kang kapayapaan. Hanggang ngayon, pati sarili mong katawan, lipos ng karamdaman. Bakit? Hindi ka nag-iisip na kamukha ng pag-iisip ng Panginoong Hesus. Kailangang magpakababa ka. Mga magulang, kailangang sumunod ka sa mga utos at palatuntunan na ibinibigay sa iyo ng Diyos para wag kang maging taksel, para wag kang maging pervert sa kanyang paningin, para magkaroon ka ng kapayapaan. Naganyong alipin. Si Kristo mismo naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Ito ang ibig ng Diyos. Mga kapatid, sino ba yung Panginoon? Ang wika ni Isaias, hindi ko babanggitin ang pangalan ng iba, kung hindi ikaw lamang. Filipos 2:10, upang sa pangalan ni Jesus, iluhod ang lahat ng mga tuhod, nasa langit ng nasa lupa, ng nasa ilalim ng tubig, sa ilalim ng lupa. Panginoong Hesukristo. Ito ang solusyon para magkaroon tayo ng kapayapaan. Panahon pa ng ating mga magulang ng Tore ni Babel. Magulong-magulo na. Binigyan na sana ng pagkakataon ang unang gunawin, pero bumalik na naman sa tigas ng puso ang mga tao. Ay, nako, walang kapayapaan. Pero ang solusyon, tulad ng sinasabi sa Isaiah 1:18, manumbalik kayo sa akin. Ako'y manunumbalik sa inyo. Paanong paraan? Kailangan bang pilitin ka ng tatay mo para bumalik ka sa kanya?
Ako nangangaral lang sa aking mga anak. Charity begins at home, sa aking asawa, sa aking pamilya. Pero kung ayaw sundin ang aking mga anak, mag-iasawa ko, ayaw akong kilalanin at sundin, na nagsasalita ng salita na galing sa Diyos, bahala kayo sa buhay ninyo. Maging kayo ng mga kaibigan ko, bahala kayo. Hindi ko naman kayo pinangangaralan para sumama kayo sa akin. Ibinabalik ko kayo sa ating Panginoong Jesucristo. 1:19 ng Isaiah, kung kayo'y magkusa, pagagalingin ko ang inyong mga katawan, ang inyong mga lupain. Pasasaganain ko kayo muli at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Nasa ng Panginoon? Si Kristo ang presidente ng Iglesia ng Diyos kay Kristo. Colosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng Iglesia. Mga kapatid, kaya nga ang wika sa unang Pedro 2:25, sapagkat kayo gaya ng mga tupa na nangaliligaw, dadapot ngayon babalik kayo sa pastor at obispo ng ating mga kaluluwa. Mga kapatid at mga magulang, 26:12 ng Isaiah, hayaan niyong basahin ko. Kung tayo nakabalik na sa Panginoon, anong magagawa ng Panginoon sa atin? Panginoon, ikaw ay mag-aayos ng kapayapaan sa amin. Mga anak, kung kayo makikinig sa salita ng Diyos, ang Panginoong Hesus lang ang mag-aayos ng problema ninyo sa buhay. Basahin po ninyo sa San Juan 16:33. Sa sanglibutan, marami kayong kapighatian ang wika ng Panginoon. Laksan ninyo ang inyong loob. Dadaigin ko ang sanglibutan. Ang Panginoong Hesus mag-aayos ng inyong problema. Kung makikinig kayo, magkakaroon ng kaayusan ng buhay ninyo. At ang kasaganaan maging sa buhay na ito. Bakit? Tapat ang nangako. Pagagalingin ko ang inyong mga lupain. Ano ang ibig sabihin? Yung kasaganaan ibabalik sa iyo ng Diyos sa katawan lupa mo. At kung ikaw ay nagtatrabaho, kung ikaw ay nagtatanim, pasasaganain muli ng Diyos ang iyong kabuhayan. Bumalik ka lang sa Diyos, magkakaroon ka ng kapayapaan. At sa unang Korinto 14:33, huling-huli na nga po, kaya nga ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Ito ang paksa natin. Kundi Diyos ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Sino ba ang iglesia ng mga banal? Ito po ang ating tinutularan. Unang Tesalonica 2:14. Kayo'y nagsisitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Sino-sino ba sila? Uno-uno ng Korinto, si Pablo at si Sostenes na ating kapatid, na tinawag. Saan tinawag? Upang mangagbanal. Saan? Sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa mga pinapagiging banal sa huling araw. Ito, napakagandang itinuro sa atin. Kaya naging magulo ang sanglibutan at walang kapayapaan dahil nga sa perversion ng lahat ng tao sa lupa. Pero may solusyon. Ang ating Panginoong Jesucristo, anong balik tayo sa Panginoon, asusumpungan ninyo ang kapayapaan ng inyong mga kaluluwa. Ito nawa ay pagpala, ibasbas, ibendisyon sa atin ng Diyos sa araw po ng linggong ito, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen! Muli tayong maghahandog sa Diyos na isang maikli at may espiritong awitin. 189, sa kanyang ikalawang estrofa at koro lamang, pangungunahan tayo sa panalangin na may pagpapasalamat ni kapatid na Rosita. Tatayo tayo. 189, mga kapatid. Tatayo tayo. Tayo na't papurihan, kalimutan, Kayong bayan, sama-sama, nahandugan, bakalan ng kalangitan. O kay sarap ang maglingkod, lalo
Panginoon po naming Diyos. Panginoon po naming Diyos. Sa iyo pong banal na paanan, Ama, amin pong muling sama-samang iniluluhod ang aming mga tuhod. Amen. Kalaki po, Panginoon, ang aming pong lubos-lubos, tao sa pusong mga pagpapasalamat. Sa lahat nga po, Ama, ng pagpapalat pamamatnubay na hanggang sa umaga nga pong ito, Panginoon naming Diyos, ay dama ng iyong mga lingkod, minsan pa, Amay, hindi mo po kami pinabayaan. Amen. Panginoon po naming Diyos, tagos po sa iyong makapangyarihang paningin ang laman ng aming puso't kaisipan. Siya nga po, Ama. Talastas mo po, Ama, na kapag sumasapit ang ganitong mga araw sa aming mga buhay, nasa po ng iyong mga lingkod na ikaw po ay amin sama-samang mapasalamatan, lalo't higit nga po, Ama naming Diyos, ang ikaw po ay aming mapapurihan, masamba namin, Panginoon, ang iyong pong banal na pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, nagpapasalamat po kami, Ama, na muli mo pong niloob na kami, Ama, iyong mahasikan ng iyong mga aral, ng iyong mga kautusan, na siya pong pagkain ng aming mga kaluluwa, nagsisilbing gabay sa aming mga buhay sa araw-araw po, ng aming inilalakad dito sa bawat dako ng aming mga kinaroroonan. Amen. Talastas mo po, Ama naming Diyos, ang nasa ng iyong mga lingkod na kami maging karapat dapat sa iyong banal na paningin. Amen. Gayunpaman, Ama, aming natatalastas na kami hindi mo po nasusumpungan sa aming mga gawang kasakdalan, kundi, Ama, kami po'y naroroon pa rin at nakagagawa ng mga bagay na di po kasang-ayon sa iyong mga kautusan. Panginoon po naming Diyos, amin pong isinasamo, idinadalangin, na kami po sana, Ama, iyong patatawarin sa lahat ng aming mga kakulangan. Amen. Kami po, Panginoon, ay iyong patatawarin sa aming mga nagagawang mga kasalanan. Amen. Natalastas mo po, Ama naming Diyos, nasa kaibuturan ng aming mga puso't kaisipan, nasa po ng iyong mga lingkod, makalakad kami nang naaayon sa iyong mga kautusan upang ang bawat isa sa amin, Ama naming Diyos, ay maging karapat dapat na tinatawag mo po sa iyong banal na pangalan. Amen. At kami po, Panginoon, ay maging sakdal sa iyong banal na paningin. At kami po, Panginoon, kapag ito ay amin pong nasundan ng iyong mga kautusan, kami po, Panginoon, ay pagkakalooban mo sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, loobin mo po na ang mga kautusan na iyong pong ninanais na mapakinggan o maisagawa ng iyong mga lingkod, lalo na nga po sa huling kapanahon ng itong puspos ng kaligaligan, ang mga nagaganap sa buong kalupaan. Dala palibhasa, Panginoon, ng iba't ibang sanhi na dumarating sa buong kalupaan. Naroroon po, Panginoon, na nililiglig mo po, at ito, Ama, ay dahilan sa maraming mga lingkod mo, maraming mga nilalang mo po, Panginoon, ang hindi po nagiging kalugod-lugod sa iyong banal na patingin. Amen. Kaya naman po, Ama naming Diyos, loobin mo po nawa na sa mga huling kapanahon ito'y lalong magtumimo sa kanilang puso't kaisipan. Ikaw po ang nag-iisang Diyos na buhay. Naroroon po, Panginoon, ang iyong pagpapalat pamamatnubay. Ikaw ang Diyos na nagiging tanglaw namin sa araw-araw ng aming mga buhay, sa aming pakikisalamuha, sa magulong sanglibutan. Panginoon po naming Diyos, tulungan mo po lamang, Ama, na kami, Panginoon, ay maging karapat dapat sa iyong banal na paanan. Maging karapat dapat kami, Panginoon, sa iyong makapangyarihang paringin. Amen. Upang nang sa gayon, Ama naming Diyos, kami po, Panginoon, ay magsipagtamo. Lalo na nga po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan, na amin pong ninanasang ito'y aming makamtan.
kung kami, Ama, ay tutupad, makakaganap sa lahat po ng iyong kalooban. Amen. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, amin din pong idinadalangin, Panginoon, na muli mo po nawang gabayan at patnubayan ang lahat ng aming mga kapatiran, lalo't higit po, Panginoon, ang may mga katandaan na at ang iba pa nga po, Panginoon, ay nagtataglay pa ng mga karamdaman. Amen. Lalo't higit na nga po, Panginoon, ang isa mo pong lingkod na ngayon po ay nasa bahay pagamutan. Talastas mo po, Panginoon, ang kanyang kalagayan. Talastas mo po, Ama, ang pagnanasa nila, na ikaw po, Panginoon, na kapag sumasapit ang ganitong mga araw sa aming mga buhay, ay makita mo rin po sila, Ama, na naglilingkod, umaawit ng pagpupulit, pagpapasalamat sa iyong banal na harapan. Amen. Kaya naman po, Ama naming Diyos, hamot dalangin namin, Ama, na iyo pong gagabayan, iyo pong papatnubayan at pagkakalooban ng mga kalakasan ng aming mga kapatiran, na may mga katandaan at pagagalingin mo pa po't ibabangon sa kanilang mga tinaglay na mga karamdaman. Amen. Na sa gayon naman naming Diyos, muli po namin pagkakatipon sa iyong banal na iglesia. Nakita mo po kaming sama-samang may kasiglahan, umaawit at pumupuri sa iyong banal na harapan. Amen. Panginoon po namin Diyos, gayon din po naman, Ama, sa dalangin namin. Ang lingkod mo pong kinasangkapan mo sa umagang ito ng aming pagkakatipon. Siya nga po. Lalalaman mo po, Ama, ang kanyang nasa una't higit, Ama, ang ikaw po ay kanyang mapagdingkuran. Amen. Na ikaw po, Panginoon, ay maipahayag niya sa lahat ng aming mga kapatiran, sa mga kaibigan na hindi pa po namin lubusang kasama sa ganitong mga gawain. Siya nga po. Panginoon po namin Diyos, bigyan mo po siya, Panginoon, ng marami pang mga kaalaman na kanya pong maibabahagi sa bawat isa sa amin, na sa gayon, Ama naming Diyos, marami pang mga labing pumurit lumulhati sa ipong banal na pangalan. Amen. Ilalayo mo po siya, Panginoon, sa mga taong may madidilimang kaisipan at mga walang katwiran. Nang sa gayon, Ama naming Diyos, ang lingkod mo pong ito ay maging kasangkapan mo po sa tuwi-tuwi na sa pagpapahayag ng iyong katotohanan. Amen. Ama naming Diyos, sa umaga nga pong ito, kami po'y sumasampalataya na ang iyo pong pagpapalat pamamatnubay ay iyo pong ipamamahagi na muli sa bawat isa sa amin. Amen. Ang iyong makapangyarihang kamay ang aming laging kaalakbay sa araw-araw ng aming mga buhay. Siya nga po. Ang iyong makapangyarihang paningin ang magiging tagus-tagusan at tanglaw sa bawat tahanan, sa bawat dako kung saan naroroon ang lahat ng aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kamag-anakan. Amen. Ama naming Diyos, talos mo po, Ama, ang nasa ng iyong mga lingkod. Hindi man po namin sambitlain ang aming mga labi, nalalaman mo po ang laman ng aming puso't kaisipan. Ito po, Ama naming Diyos, ay aming sinasampalatayanan na iyo pong loloobin sa bawat isa sa amin. Kaya naman po ang lahat ng ito, 10 nang hindi na po nasambitla ng iyong lingkod, magalang ko pong isinasamo, idinadalangin sa iyo, Amang Diyos, Kristo Jesus, na amin pong nag-iisang Diyos na tagapagligtas. Amen. Diyos na Harihan sa lahat, nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawa at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat
Diyos ko. Dakilang Panginoon po namin Diyos, Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po, Panginoon, ang aming tanging Diyos, sa gumagabay sa amin. Amen. Panginoon, sa umaga ito, Panginoon, muli kami naligluhod sa ipong harapan, at kami po ay nakinig niyo po mga ginito ang mga aral. Kaya po, Panginoon, muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga aral na ito, at ganyan po, Panginoon, sa lahat ng makabutihan sa bawat sa amin. Amen. Nagapin niyo po, Panginoon, sa inyong harapan, ang mamunting sa laping amin na pagyanan. Ito po sana magamit po ng ipong balang kapangasiwaan. Ganyan po, Panginoon, ng mga tao na nangangailangan. At higit po sa lahat, Panginoon, sana po ang mga salapit ay maging kasangkapan sa paghasik pa po niyong maaral sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Panginoon po namin Diyos, amin lamang pong sinasama, Panginoon, sa inyo, na sana huwag na kami pagsasawaan. At sa mga susunod ang mabuhay, muli po kami makita naglilingkod pa po ng mga kasiglahan. Amen. Panginoon po namin Diyos, muli Panginoon, sa umaga ito magkahiwalay kami mga magkapatid. Iba po, Panginoon, sa amin tutungo sa kanilang mga tahanan, iba tutungo sa kanilang paghanabuhayan. Loobin niyo po, Panginoon, marating namin na aming mapatungo haligtas lahat ng mga kapahamakan. Amen. Panginoon po namin Diyos, marami kami mga kailangan naman, dahil po at kami umaasa na mga ito'y idadadag nyo po sa amin. Kaya po natin mabagay, magalang po namin hihiling sa dakilaw pangalan ng Diyos Kristo namin ang dakilang tagapagligtas. Amen. Ang amay luwalhating anak ating purihin. At ngayon, sa pagkasangkapan ng Diyos, sa kanyang hamak at walang kakabu-kabuluhang alipin, tanggapin po nating mga magkakapatid sa umagang ito ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa araw na ito, hanggang sa gagawin nating paglalakbay pauwi sa ating mga tahanan, sa lahat ng ating mga kabiyak ng puso, sa lahat ng ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laban. Higit na nga sa kanila na mayroong mga karamdama kay kapatid na Glenda, sa Balayeng Gloria, sa Ate Aureng Domingo Gonzales, kay Agi na manugang ni kapatid na Prospero at Glenda, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paghanap natin ng kakainin sa araw-araw, at sa buong kalaganapa ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Ako kay Jesus ang hawak sa aking Kahinaan, si Jesus ang pag-asa sa ating bulan. wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. ako'y hawak kay Jesus at puso'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hihiwalay ang kamay ni Jesus aalala.